nagulat nga ako, sinasabuhay na niya yung pagiging madre kasi para Katoliko pa rin. Talagang tuluyan na daw niyang iniwanan ng showbiz kasi mas happy na siya rito. So finally, parang may mga nagsiship sa kanila. Kira and Emilio. Natawag ko siyang Mikael, di siya tumitingin. Ay, sorry, Emilio. Hindi sila magkamukha ni Mikael. Pati yung isang kapatid nilang lalaki, hindi nila kamukha. Hindi sila magkamukha. May mga napipisil talaga siya o nagugustuhan siya mga kandidato. And this time nga, itong si Kiko Pangilinan na asawa ni Mega, ang tinulungan niya. At si Sharon, grabe, alam mo naman si Sharon. Pag konting ganyan, emosyonal, karay-karay na yan. Alam naman natin lahat na laking viva si Sharon. So may mga nagtanong lang, bakit kailangan Regal lang gumawa? Marites! Lunes na naman! Kaya naman ang Pop 4, andito na naman! 1 week to go, alam nyo na, Manila, okay. Bago muna ang chikahan mga Marites, bati muna ako sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet na Busina Antuk. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ang saya-saya! I like your cap! Thank you! Diba? Diba? Tapos kanina umulan, di naman sinuot. Hindi mo nasa loob akong sasakyan, Ano niya nga naman ito? Ay, mainit ang ulo ni Dean sa Facebook. Kapag may mga You will never hear the end of it. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, subscribe para hindi nyo mamiss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Okay mga Marites, simulan na natin ang isang linggo. Chismis! Eto mga Marites, Catherine Bernardo at Nadine Lustre na pinagsama sa cover na Cosmopolitan PH Magazine, Mr. Fu. Oo nga. Siyempre, alam nyo naman, meron na pala silang tag, Cat din. Sila na ang pinag-pair. Ayan, sabi nga nung Cosmo Philippines, Queens in one frame. Ang ganda naman talaga nila. But anyway, naman si Cosmo naman talaga, maganda lagi styling yan. So, lalo na kung magaganda naman talaga yung mga artista, so talagang gaganda. At marami natutuwang mga fans kasi nga, di ba matagal na sinasabi ng mga fans na gusto nila mapagsama sa isang proyekto. Ang Catherine and Nadine. So, eto na yung simula pero wala pa naman sinasabi kung meron ba silang pagsasamahang proyekto or movie or serye together. So, wala lang yan. Parang regalo lang yan sa mga fans. Yun lang. Pero sana magsama. Oo. As in. Kung ikaw ang magbibigay ng anong klase? Anong klaseng proyekto? Bago na. Hindi naman BL. GL. Ay, GL, hindi GL. Kasi nagawa na yan ni Rian. Drama. Tsaka medyo mature. Oo. Pwede ba sila magkapatid? Pwede. Magkamukha. Pero sila medyo morena, no? Oo nga. In fairness naman. Pwede, magkapatid. Pagkapatid tapos may issue. May issue! But wait. There's more. Nadine Lustre, Liza Soberano, may negosyo o proyekto? Yes. Prof, ano yun? Kaugnay nga niyang lumabas na yan ng pag-cover na yan ng sa magazine. Biglang may lumabas din at pinag-uusapan na nagkita itong dalawa, si Liza Soberano at saka si Nadine, at may mga nagpupush din. Sabi, itong dalawa na to, kasi may history naman talaga sila before, kasi alam mo, nung on pa si Nadine at saka si James Reid, di ba yung anong pangalan ng company niya? O basta, yung nag-manage. Careless, di ba? Careless Whisper. Tama, Careless na nga. Yung nag-manage dun sa career ni Liza. So, ina-assume na lang ng lahat na naging magkaibigan naman sila. And ngayon na nagkita sila sa isang, anong lugar yun? May mga netizen na nagsasabi, wait lang, kung may Catherine at saka Nadine na
planong ganon, ay baka naman itong dalawa ay miniluluto rin. And may nakapagkwento nga na baka nga daw may connection pa sa negosyo yung pagkikita ng dalawa at yung madalas na pag-uusap so ngayon. hindi pa confirmed. Hindi no? pa. Ano, nandito ba si Liza? Nagkita nga sila sa ano. Alam mo naman yun, on and off, di ba? Bigla magugulat ka, nasa isang bansa. Oo, tapos nadudun umaattend ng mga event. event sa Chuchu. Rubbing elbows, camera, tapos nandito pala bigla. Oo, nag-react lang kasi yung mga fans niya nang makita yung kay Catherine at saka kay Nadine. In fairness naman kasi, di ba, yung silang tatlo dati, syempre laging parang imposible na magkasama-sama sa proyekto. Pero dahil syempre nagmamature na naman din sila, may posibilidad na magkasama-sama sila. Sana nga bumalik kasi silang tatlo. Bongga. Oo, parang Why yung not? summer love ba to ni Lani, ni Snooki, Lani? Marcel. Yung mga ganyan mga sa big Regal. stars. Pag sama-samahin silang tatlo, bongga naman din yun. Oo. Gusto natin Kasi yan. ngayon na nasusunod yung mga artista at yung mga fans. Hindi yung mga producer. or ano. Kung anong gusto. Oo. Saka yung mga producer nag-i-invest lang pag may talagang may following. Pero sana mabalik yung dati. Sana. Na hindi yung masusunod. Yung producer. Ano. Oo, Sila yung magsiset ng trend. Kumbaga, hindi sila aayon dun sa kung ano yung clamor. No? Yun lang. Okay. Ay! You're so sweet, Dean! Because you're wearing that cap. Parang walang interest, ano? Oo. Sino Ako inaantok. sino ang favorite mo sa tatlo? Yan. Saan? Nadine siya. Tanong natin si Nadine, si Liza, o si Catherine. Wala. Ay, Pili ka naman ng isa, wala. Pili ka ng isa man Pili ka ng lang. isa. Ayoko nga, madyan mo na akong pipili. Ano? One word for each. O, ayan. One word for Sino ba? each. Catherine, Nadine, Liza. Liza. Sino? Kung alimbawa, ikaw ay Produ. Nadine, Liza. Sino Catherine. uunahin mong bigyan ng proyekto? Ba't lagi na lang ako? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Because, your opinion matters. Ikaw ang din eh. Ayokong, sabi nila take sides ako. Hindi naman. As producer na kunwari. Ano lang ang word mo for them? Ayun na lang word. Good luck, di ba? Hindi, one. Anong For word? Nadine, one word. Ano sa one word Let's pa? say, you Adjective, say o ano? charming or... I-describe mo daw. I-describe mo. For Nadine Lustre. Diyos ko. Ay, magaling ka dyan. Ang Tokyo, Japan na ako, ha? Magaling ka Ang dyan. sugal. Nadine Lustre. Yan, Nadine Lustre. Mga one-liner baga. One word, one Huwag niyo liner. lang binibigyan. Report pa ako. Ano ko ba ang galing-galing mo sa ganyan? Not now. Ayaw. They're all beautiful. Talented. Di ba? bait niya ngayon. Hindi pa umiinom ng vitamins siya, na. Plastic, ha? Ayan, di ba? Showbiz, is that your showbiz answer? Showbiz answer. There you are. Later na yung di. Sa bangka, sino ang isi-save mo? Wala. Wala siya kasi. Nanawa na siya ng pagsisave. Ayoko Ang bigat save lang ako ng save. Ang bigat kasi nung huli mo sinisave. Grabe. Tumatakbo pa lang konsihal yung manager no. Nakakaloka. Yes, oo. Yung akala ko siya. Hindi. Naka-stress. Anyway. Ito na. Ito. Manager ni John. Naglabas na sa lobin si Ann Curtis sa mga sunod-sunod na tragic vehicle accident. Oo, Wednesday. nakakagulat naman kasi Pero ba talaga. tayo? Wala ba? Di ba meron siyang post? Saan? Yan. Ayan. Yan. So, yan nga. Kasi nga, syempre, nanay si Ann. So, feeling ko, nag-get ko True. agad kung saan siya nanggagaling. Ayan, sabi niya, seeing so many vehicle accidents on the news with lives tragically taken. So many young lives being taken away so soon. Totoo naman. I truly pray and hope this is a wake-up call for those in the DTO and LTO to find ways to ensure that drivers and vehicles on the roads meet the highest safety and licensing standards. My heart goes out to all those left to grieve for their parents, significant other, family member, and their children. Alam mo yan ang actually more than showbiz news yata this weekend. I would say this weekend, no? Yan ang talagang talk of the town, kumbaga. Yan ang talagang nagkitrending. Yung nangyaring accident sa may Starlock ba yun? and Esitex. And then itong nung Sunday lang, Yes. kahapon lang na umaga, itong sa SUV sa Naiyawan. Oo. Kumbaga magkasunod kasi na medyo kaloka talaga yung pangyayari na yan. Kumbaga,
mga inosente, yung mga namatay, At may batang involved. may mga bata, dahil lang sa sinasabi nga nila, naging kapabayaan daw ng driver, ayun na. Yung nangyari sa SCTech, parang Marami. Marami. 12 ba, domino Nag-ball-ball, effect. yes. Nag-domino effect. Pero grabe yung impact kasi talagang nakita natin, nakita pa nga ako yung babae, di ba lawit na. So, my heart goes dun sa father na yung may anak nata na 9 years old na kasama dun sa namatay na talagang yung kanyang wife and yung kanyang bunso, kung tawagin niya, ay kasama dun sa casualties. Then, yun nga, yung kahapon naman, Hindi, bago pa yan, yung nakakapangilabot yung mag-asawang engineer, tapos yung may 2-year-old silang anak na save yung bata, nakita na gumagapang. yeah. Nakakakilabot yung kwento na yun, Yung parents namatay, pero yung bata na buhay. Yes. Text yun, di ba? Sa EasyText Yun doon nga rin. Tapos Kasi yung nga, kumbaga, domino effect na yung nangyari doon. Marami. Tapos yung kahapon naman nga, Yun na nga. yung ihahatid mo lang yung father mo, paalis Mag-a-abroad. na, mag-a-abroad. OFW. Biglang, grabe yun. Well, tama naman ang panawagan ni Ann. Ano ba? Oo naman. Parang naging ano nga ba ngayon? Medyo maluwag ba? To think na ang parang hindi yata worth tuloy ngayon yung binigay na 10 years License. License. Yung no? expiration. Tama ba Correct. ako? 10 years na ang license ngayon. Yeah, 10 yeah. years. Yun. Sa mga driver. Kasi ang Same with the parang okay passport. din talaga. Although hassle, yes. Lalo na doon sa mga driver na talagang maingat. Yung every year, you have to renew. Pero parang Hindi naman maganda rin every 3? 5 years. 5 years lang. 5 years. Okay. Parang ganun. So, yun lang. So, Pero ingat ang lang importante talaga. din doon, yung tinanggalan na ng prangkisa ba yun? Yung bus, yung Solid operator. North. Oo, Dapat yeah, lang. diba? Dapat Oo, lang. diba? Pero dapat may managot pa rin Parin, talaga. as in. Kasi ang daming buhay na nawala. Oo, yung walang hirwa kang kaalam. Oo, tama, Doon diba? ka lang, no? Correct. Bystander ka or Lalo na ano. yung engineer, magbabakasyon silang Sa Baguio. Baguio. Diba? Tapos yung bata dun sa NAIA na... May nabasa nga ako, may nakita ko na item na yung nanay din pala, di ba nasawi yung bata sa NAIA, yung nanay niya na ospital dahil injured din. Tapos yung father, hindi siya injured, yung ihahatid sa airport. Hindi na siya tumuloy. Hindi na siya tumuloy. So nandito siya pa-interview siya, hindi pa daw alam nung nanay. Kasi syempre naka-confine pa. Na ang anak niya Yung ay wala anak niya ay na. wala na. So, si Ann, isa siya sa mga artista na, ayun nga, nag-post ng kanyang saloobin. So, sabi ko, alam mo na ang pinanggagalingan ni Ann dito ay yung pagiging nanay niya. Correct. Siguro naisip niya, my God, At how saka- innocent the children. Tapos, because of some recklessness. Yan din yung isang mapupuri mo kay Ann kasi ano siya sa ganyan Consistent siya. Consistent siya. Pag may Dapat mga wake up social call yan, issues o diba? isa sa mga celebrities na mabilis na nanawagan, na kumbaga may dapat tapikin, ganon. Ginagamit niya yung kanyang, kumbaga, yung Influence niya yan. sa mga, Totoo naman, sa dapat mga panahon na Kahit sa mga kailangan. political, maganda. dyan ako believe Yeah, yan. kay Ann. Yeah. Okay, nakikiramay ho kami. Oo. Tsaka maayos po ito ni, Yes. ni Secretary Dizon, di ba? Nice na. Ito mga kamarites, Presidential Medal of Merit ginawad na kina Gloria Romero, Pilita Corrales, Margarita Flores at Nora Honor. Sa Malacanang Ginapit yan. sa Malacanang. Isang brief na seremonyas at andun nga si Lotlot na sabi ni Lotlot sa kanyang nilabas na post best award na natanggap ng nanay niya, Nora. Meron na siyang pinost na pinakita yung medal tapos boses ni Atiga yung tugtog, yung paano ba kita mapapasalamatan, yung song. Yun. Ayun, Parang hindi lang si Lotlot, pati si Matet. Parang silang magkakapatid, di Si ba? Lotlot yun. Ian. Yun si Ian. Ayan, o. Si Ian, si Matet, si Lotlot. Ito sa Forrest family ito, kina Margarita. Ito kina si Ramon Christopher, kina Pilita. Pilita. Yeah. Andun sila Lotlot sa other side. Kahit pala si Ayan Kiko po. at si Kenneth. Ayan.
Diba? Sino pa yung isa? Apat kamo sila eh. Gloria Romero. Si Gloria Romero kasi siguro doon sa bandang ano. Si Marites yung wala. Si ito Marites. pala. Ito. Ayan, si Marites. Yung apo niya, yan si Marites. At saka si ano. Yung nakayuko. Di ba sa Christopher. tawag nga ni PBBM, Mami. Dahil Gloria, daw, dahil nga. doon sa Dahil pelikulang ginawa niya. Oo, ano nga yun? Tungkol sa mga Marcos. Pinuhit ng Pinagbuklod ng langit at ginuhit ng tadhana. Ayan. Nung araw, Yun. yes. Matandaan pa niya yun ha. Oo, alam. Samantalang yung mga bago hindi natatandaan. Charot! Panood ko yun, ano? Ano ba mga bago na nakalimutan? Hoy, sorry! Wala po yung naano lang ako. Oo, yan, oh. May bago mo nakalimutan? Oo. Antok lang po ako. Tulog ka na muna. Doon ka sa sapa. Baka may basag yan! Masag yan, ha? Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! ito mga Marites, susunod natin balita ay ang pagkamatay ng aktor na si Ricky Dabao sa edad na 63. Last week po yun nangyari sa cancer complications. Ayon sa kanyang anak na si Ara Davao. Di ba? Nakakagulo-gulo lahat ng hintay ng post, di ba? Kasi last week kasi, nabalita na yan, puro blind natin pala. Wala pa kasi announcement. Last week ba, nung Thursday, last Thursday. Yun na nga, hanggang nasa press yung time ni Geneva and everything. Ayan na nga, saka lang, may mga naging pasaway sa pag-announce na wala pang announcement ang pamilya. Kaya yung mga malalapit na kaibigan ni Sir Ricky Davao medyo nagalit sa Facebook kasi nga nag-uunahan na i-announce ay wala pang announcement yung pamilya. So sana naman daw respeto lang dun sa family. Ba't ba kasi nagkikipag-unahan para naman may premyo? Oo, parang nga sabi nga ni Alan Jones, ano man, may premyo ba? May medalya ba? Alam nyo, pag nagka-announce, sabi nga May kayayaman ba? sabi nga ni Alan Jones, o pagka-announce ng pamilya, sige mag-post kayo kahit mag-essay pa kayo, magsawa kayo, pero paunahin nyo muna yung pamilya. Totoo naman. ang kanyang labi po, nasa Heritage Hotel. Wala sa hotel park. Chapel. Heritage Park. Heritage Park. Chapel. Opo. Sorry pa, ma. May hotel din kasi. Alam mo, emote pa naman ako dito. Oo, di ba? Umiyak na kayo. Siyempre, kaibigan namin yan. Oh, yeah. So, Wednesday Club, life of the party. Oo si, naman. Si At saka- Ricky na talagang kain, kanta. Yes. Wala ko yung bisyong inom. Di Basta umiinom. hinawakan na ni Direk Ricky ang microphone. Umasa ka na, huwag ka Hindi na mo naman umasa. makuha. Actually, may pinost si Direk Joey Reyes. Yun parang eulogy niya sa Facebook. Ano siya yun? Nakakalungkot pero nakakatawa yung mga sinight niya Yeah. experience lalo na daw pagdating Oo. sa microphone. Magkantaan, oo. Na talagang kapag binigay mo, good luck. Oo, Hindi di na ba? niya bibitawan niya. Pero may lumabas na siya performance. Wait, saan to? Sa BGC Art Keme na umawit siya kasama si Mr. C, the national artist, Mr. Ryan yung Tayonga. may play kasi siyang nilabasan dati. Pero ito, siya, solo performance. Yeah. Tapos, ang nagpapiano Piano. si Mr. C. Magaling Sa ganda ng yun. boses niya. Basta nagpapiano si Mother Lily sa Valencia. Sinasabayan niya. Nasabayan ng kanta. Sa mga hindi nakakaalam, nagsimula si Direk Ricky ka talaga yung nakasanay akong tawag na sa kanya. Sa teatro. Oo. Kaya At siya, engineering graduate siya sa Mapua. At Yeah. siya ang isa sa mga artista na di ko alam kung may kaaway ba to or pero walang masamang kaya tinapay. kumbaga parang siya yung walang masamang tinapay kahit sino babatiin niya, mauunang babate, Oo. makipag-usap, makipagkwentuhan, kumbaga kung bago ka, pwede ka ma-intimidate pero mawawala yung intimidation mo sa kanya kasi siya talaga yung chichika sa'yo. Correct. Nakasama ko yan si Sir Ricky. Meron kaming ginudge sa GMA dati, yung show ni Senator Manny Pacquiao tsaka ni Chris Chu.
yung parang Pinoy Records na mga parang talentado ganyan. Ano siya, yung parang ako noong una bagong DJ pa lang ako nito. Siya pinagkakata ko sa kanya, pero hindi. Alam mo siya yung chika, tapos hindi na nakalimutan yung pangalan ko as in. Tapos ang isa sa hinahangaan ko sa kanya, kasi di ba alam natin award-winning actor, mahusay na actor talaga, director. Pero hindi siya yung tipong isnab na halimbawa maliit na pelikula to. Pero kung i-offer sa kanya, kahit small role lang to, kung kaya niya, gagawin niya. Kasi yun yung parang giving back niya na tumulong dun sa mga nagsisimula, sa mga indie films, mga ganyan. So, kumbaga, walang malaki, walang maliit na roles para sa kanya. True. Yeah. Kaya nakakalungkot kasi parang kung bibilangin mo sa daliri, meron pa ba? O ilan lang yung ganyang klase ng aktor meron tayo na, yun nga, nawala pa ngayon. Yun lang. Cremated na po ang labi ni Ricky. Ayun po ang kanilang binibisita doon sa kanilang wake sa Heritage. Park. Kasi ayun nga isa rin sa member ng Wednesday Club na si Hannah, ilang buwan na raw nila nakikita nila yan sa ospital. Medyo yung pagkapayat daw niya talagang kakaiba. Kaya nga, di ba, Amerikas nga yung anak ng si Ara na yung mga trusted peeps na nagpunta sa ospital, huwag i-post yung mga picture na talagang bedridden. Okay, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga naulila ng ating mahal at kaibigan Director Ricky Davao sa kanyang mga nakatrabaho na rin. Nakasama din natin yan last Dito, year. dito yun eh. Kasama si Direk Gina Alahar. Matagal kami nagkasama niya sa Bohol. Si Sean, di ba? Si Sean o si Robert. Pareho sila. Yung guest nila. First screening first Monday screening. First day yata yun. Yung Monday, Si Robert, Monday diba? first screening ang Monday title first yan, ng screening. TED 25. Yes. Anyway. Sige po. Ito naman po mga Marites. Alicia Alonso sa mga nakakatanda sa kanya. Veterana actress na pinili ang Buhay Monasterio. Prof, nabalitaan ko rin to. Napanood ko yan sa vlog ni Julius Babaw. Okay, na happily na siya doon. Hindi ko lang matanda kung saan lugar yung basta sa labas ng Metro Manila. So, madre na siya, ganun ba? Hindi naman, pero yung sinasabuhay na niya yung pagiging madre. Kasi parang Katoliko pa rin. Kristiyano, Parang nasa monasteryo ba ganun? Monasteryo sila. Malaking parang community na siya na may mga taniman na ng palay, may alagang mga hayop. At nagulat nga ako kasi doon pala nakahimlay o doon nakalibing yung tatay ni Zorin Legaspi, si Ginoong Lito Legaspi. May sementeryo na rin sila doon. Kasi best of friends pala silang dalawa ni Sir Lito. Okay. Si Alicia. Siya actually ang nagkukwento dati kay Mang Lito ng experience niya dyan dahil nagsisimba na siya. Pero mas naging passionate itong si Mr. Lito Legaspi na pag-aralan yung mga sa Biblia, ganyan. Kasi may parang school, parang na rin kasi balit na community yung monasteryo na may mga libro, tapos may mga nagpapatakbong mga tao na nag-aalaga nga ng mga hayop, nagtatanim, etc. Tapos yun siya. Talagang tuluyan na daw niyang iniwanan ng showbiz kasi mas happy na siya rito. Kaya sabi niya, di ba nag-Amerika siya pero ayaw na raw niya bumalik sa Amerika. Lahat daw ng mga damit niya at maleta, pinamigay na daw niya. Nakita ko yung portion na yun. Tsaka siya, mukhang happy siya eh. Mukha naman. Alam naman natin may edad na siya pero 80 plus. Pero 80 pa rin siya, fresh pa din yung Galing na At artista pagka na. siya daw ay pumanaw din, gusto din niya na dyan na rin Diyan na rin siya ihimlay. Oo. May mga ganun talaga. Pag hinahanap talaga nila yung calling ang tawag or whatsoever. Pero Inner peace, Inner mga peace, ganyan. tama ka. Correct. Well, Pero ako sana after ni Alicia Alonso, total naman, yung ginagawa ni Julius Babaw, naghahanap ng mga celebrities or hindi ko naman masabing nawawala. Pero in a way, yes. Ang dami Mm. naghahanap kay Chinchin Gutierrez. Yan. kasi nung una nating nabalitaan na nagmadrian na Yun ang pumasok sa aking ganyan. hamon o challenge kay Julius Julius. Babaw. Na magpa-interview Why sa kanya not? si Oo. Chinchin. Malay Akala ko pa yung mga natin. interview namin dati ni Chinchin. Gusto ko talagang malaman how is she now. Go. Okay, eto naman. After ni Chinchin, Sino baka pa? gusto niya si Angel Locsin na.
Ay! Yun ang bongga. Tall order. Ayan, check yan. Baka sumabog ang million views. True. Diba? Go Julius and Tintin. Okay na daw kay si Julius na lang. Hindi. Tintin. Hindi. Kasi yung si Tintin yung asawa niya. Kasi sa bawat vlog niya kasi lagi niya pina-vlog. Sabi, i-follow niyo yung Julius Babaw to. Pati na rin yung kay Tintin. Package deal. Oo. Kaya asawa sinabi ko naman si siya. Julius and Tintin. Kung ito balita lang natin si Geneva Cruz and her love life and her evolution. PhD. Wow. Ilang years na siya din? 35. 35 years na sa showbiz pala si Geneva Cruz na alam Sexy. naman nating lahat kung Bata saan naman nagsimula. nagsimula yan, Sa kailan? Sa Smoky Smoky Mountain. Mountain. Pero si Geneva, isa siya sa mga totoo namang protege ni national artist Ryan Ryan Cayabyab. Kaya isa ito sa pinagkakapuri ni Geneva until now na lalo na pag nakikita daw sila ni Mr. C, magkakaroon siya ng kanyang Geneva Cruz or Gen Evolution Concert sa May 30 sa Music Museum. Oh, evolution, ha? Yes, under the production of her manager, Arnold Begapria sa ALB Talents. Arnold ba na siya? Yes, for the longest Tagal na. time. Akala ko kay Art. So Tagal si na. Tagal na, wala mo alam. Tumigil ka na. si Jen, kumbaga, parang kung titingnan mo siya, tahimik lang siya eh. Hindi siya yung kagaya na ibang mga singers or celebrities na palaging may gimmick, palaging pinag-uusapan. Pero I believe si Geneva, isa siya sa mga singer na kilala. No naman. Alam mo yun, yung pag tinanong mo yung randomly, kaya alam mo si Geneva Cruz, I'm sure. Oo naman. They know, di ba? Favorite ko yung Exactly. kaya yung Smoky Mountain nung araw. At saka hello. That's it. Kumbaga, ang daming mga singers na maaaring kilala ng generation ngayon, pero hindi kilala ng ibang generation or ibang gets nyo na parang ang dami ding mga hit, pero parang hindi masyadong, ay, sino yun? O, ganon. So, si Geneva, parang sa the way she speak during the MediaCon, napakalaking bagay sa buhay niya talaga, yung relationship, no? Yung love life. From the failed relationship, of course, with Paco, pero sabi niya nga, hindi naman niya ni-regret. Nag-regret lang. May anak Siguro sila dahil bata lang nung nangyari yon. Pero hindi siya nag-regret doon dahil meron siyang heaven. Na si heaven pala ay... Binata na, Ano ba? gwapa-gwapa. 29. 29 na! Oh my goodness. Hindi pa raw yung Pero wala pa sa isip mag-asawa or something like that. career pa lang. Career pa siya, rin. tsaka pera. Yun na. Tapos meron siyang second child, si... oh, wow. Anong pangalan ng second child niya? Earth. Babae. Babae. Nakalimutan ko Heaven, na. Earth. Charot. No. Heaven and... Oh, nakalimutan ko. Sorry. Baka alam ng ating mga televiewers. Yun, sabi niya, parang yun daw ang susunod sa kanya. Nakikita niya. Tapos, she's happy now with her love life. Ang jowa niya, I think, alam mo ba, into sports. Sports nga raw eh. Yun Oo. daw, Jiu-Jitsu. Ay, mga ganon. Mga ganon Oo. yata. So, parang ang Mahilig siya sa taga-sports. parang ang happy si Geneva. Pero this time daw, kumbaga hindi na siya yung kagaya nung dati na parang doon na umiikot. So pag nawala, parang ano din siya, in a way, devastated, ganyan. So parang siguro, ganun naman siguro as you age, di ba? You learn to mature and mas alam mo na kung paano pakikibagayan ang mga pangyayari. Diretso na tayo mga Martes. Tuloy-tuloy na tayo ito. Dahil si Emilio Diaz at ang payo ng kuya niya. A project with Michael Sager. Oh. PhD. Yes, so finally, nagkita na kami ni Emilio Dae. Isa siya sa media ko ng Toy Magic for their spotlight for this month. Kasama din niyang another PBB housemate na si Kira Balinger. Parang parang may mga nagsiship sa kanila. Kira and Emilio. Oo. Asa yung selfie nyo? Yan ba? Ay, di ko pa nailalabas. Marami pa kasi akong di nailalabas na mga ang post. Kaya yung Alam mo unahan naman yung yan. una. Diyos ko. But anyway, Talaga. ano
Alam mo, Ang gwapo pala niya. Oo naman. Ngayon pala na. natawag ko cute. siyang Mikael. Di siya pinapansin. Di siya tumitingin. Eh kasi Sabi siyempre, ko, Mikael "Oh, pangalan." Pero realize ko, ay, sorry, Emilio. Sabi niya, teka lang, tawagan ko. Sabi niya, si Mikael. But eto, in all fairness, ang cute niya. Naman. Guwapo niya. Oo. Naman. Pero hindi sila magkamukha ni Mikael. Para sa akin. Kaya kung hindi mo alam na magkapatid sila, na si Mikael ay pangalawa hindi sa mo magkakapatid, at saka si Emilio ay pangwalo sa mga magkakapatid, hindi mo iisipin na magkapatid. Pati yung isang kapatid nilang lalaki, hindi nila kamukha. Hindi sila magkamukha. Ito Oo. mas more on para sa akin, Cute. parang matini, boy next door, ganon. Si Mikael kasi Hanapin ko more nga on yun. the serious side na parang lalaking At saka model-model kasi gawa nga ng pangahan siya. Oh, yun. But anyway, Emilio is already 25 years old and aminado siya na he's been in the industry for a year. But sabi niya nga, it's the PBB that actually launched him. Dahil sa PBB siya nakilala talaga at nagkaroon ng kamalayan ng mga tao na, oy, may Emilio Daes. So, he was asked anong mga advice sa kanya ni Mikael. Lagi lang daw sinasabi sa kanya ng kuya niya ay maging mabuting tao. Tama ka dyan, Mikael. And so he was asking yung mga gusto niya makasama. Sinabi niya, na-mention niya na gusto niya makasama din si Michael Sager. So sabi ko, so ano to? Parang BL type? So sabi niya, hindi, ano kami, we're friends, parang ganyan. Parang Bro, parang ang tawagan hindi niya, nila. parang bro, hindi niya in-entertain yung BL. So, I guess wala sa kanya yon yung idea na kung sakaling gagawa sila ni Michael ay BL. Hindi ganon. Pero natanong yan doon sa show Chill na lang. ni Kuya Boy. Tinanong sa kanya kung open siya. Sabi naman niya, basta kung ano daw yung klaseng role, Carry lang niya. kung Kerry. At sa feeling naman daw niya papayag si Michael tuloy. Yun. Pero ako na, why don't you do it alone? I mean, Ako pwede sila. Di ba sinabi na nga natin dito last time na bagay silang maging host ng mga travel show, sports show na hahaluan ng kasi parang matalino, parang madaldal. At higit sa lahat, parang gwapo. Produce mo. Wala. Magpapagod pa ako. Nakita ko yung photo niya, doon ko napansin, ang cute pala niya. Cute siya at matangkad Di ko siya. siya napapanood. Yeah. Dahil Hindi. follow ko na siya now na. At saka grabe siyang humalakhak, grabe siyang tumawa, parang yayamanin. Ang tawa, Ang tawa. Mga social nga raw Ganun yan. lang. Nakanganga lang ang bibig. Oo. walang sound. Yung may Meron post naman, na pero may kinakainan sa isang restaurant ni David na magkakasama raw yung Emilio, si Mikael. At saka isang brother nila plus si Megan yan. Oo, na yayamanin daw. Oo. Lugar na mga altar raw yung pinupuntahan nila. Oo. Tapos nasanay, hindi sila marunong kumain ng mga seafood, lalo na ng mga shrimp, ng mga crabs. Ipinaghihimay sila ng kanilang mami. Oh, that's very me. Hindi na ako naghihimay ng crab. so, Pinaghihimay ka rin? May tagahimay naman. Ay, wala pala. Pero favorite nilang kainin yun. Ayun yun, Diba? parang they're on the same boat, ha? Birds of the same. Sabi tuloy ni Megan, really? So hindi na nakakakain ng mami ninyo dahil pinaghihimay kayong lahat? Ako din, hindi ako marunong. Hala! Sarap-sarap. Promise. Pero hipong kaya, pero yung gaganunin. Hindi ako Kakamay? kumakain ng ulo. Ano daw? Nagkakamay. Nagkakamay. Ako hindi din ako Mag-sample ka nagkakamay. daw na nagkakamay na Nakita ano. ba si Sir June, born with a still voice? Oo, hindi. Oo, Si Puya alta rin tayo. to, ano ka ba? Even Si Mr. Fu even yun. here. Ay, ako, Binder. sorry, hindi ako nagkakamay. Hindi ako marunong. Hala! Ako nakakamay. Promise. Paano boodle fight tayo? Nagre-request. Alam mo nangyari na yan, invite sa akin sa Batangas, Walang di ba? keme? Walang keme to. Don't deceive us. Sabi ko, mate, sorry. Oo. Pero ko tinidor. Ay, Irene, So, ano mo na? nag-request ako doon sa... Boodle fight tayo Grabe. sa gabi. Tapos nakipreno ako doon sa lahat. Siyempre, baka ma-offend, di ba? Uy, sorry talaga, magkukutsara, tinidor talaga tao ako. talagang Ganun lang hindi naman. marunong. Kahit nga dalawang daliri Hindi lang. ako marunong. Ayaw ako sa'yo. Ayoko, tsaka ayoko nadudumihan ng kamay. Alam mo. Lalo pag malansa. Basta, any. Hoy, Kaya dami ako, din lagi sabi ako may dito, wipes, oh. Meron daw GF si Emilio. Oh, meron daw eh. Well,
Actually, naririnig ko rin. Pero iniwasan niya na pag-usapan. Kaya wala. Hindi So, ko na non-showbiz siguro Ayoko yan. muna pag-usapan. Malamang. Pero ano siya, magandang background niya kasi banker siya eh. And saka for me, kung ayaw pag-usapan ng So, ilan taon na ba siya? totoong Sorry. girlfriend, 25 ba? 25. Kung ayaw man pag-usapan ni Emilio or ng management niya totoong girlfriend. And then Respeto, B, yeah. kasi nagkisimula yung tao at saka siguro ayaw din naman na maano yung privacy ng kanyang girlfriend. Yeah. Kung may girlfriend. Tama. Yun. Nasabi nga Rain daw ang Oo pangalan. nga daw. Ray Yun Jetty na. Falls. Correct. At saka 25 No. naman siya. Oo nga. Of At age guwapo. na, no? Oo, di ba? At his age, sa juicy, no? My God. Anyway, mga Marites. Basta ako paborito ko sila, si Mili. David Licauco, latest PBB guest, housemate, Prof. Yes, pumasok na nga. Pagkalabas si Donnie Pangilinan, si David naman ngayon, your favorite, ang pumasok sa loob ng bahay ni is Kuya. that so? Is he your favorite? Yes! Ngayon, ang inaabangan nyo ng mga eksena saan. Although, nakapag-usap na sila ng kanyang BFF na si Dustin Yu, na alam naman nating lahat na medyo nagiging red flag na sa loob dahil na magiging dominante, nagiging diktador, ganyan-ganyan. Pati nga daw yung si Bianca na kanyang inaano sa loob gusto nang makaano. So, titingnan daw kung ano magagawa ni David. Sa kabilang dako naman, may mga pumupuna sa PBB ngayon kasi ba't kinakailangan daw? Hindi na tuloy daw lumalabas yung totoong pagkatao ng mga housemates kasi Plastikan na lang. every now and then na lang daw, every week, may pumapasok ng mga housemates na may pinagagawang ta. So, hindi daw talaga masyadong nakikilala yung mga karakter ng bawat mga housemates naman. And hindi kumita siguro yung pelikula ni David nung pinalabas nung Sabado de Hindi Gloria. na masyado kung... So, kaya siguro ganun, pinaiingay yung friendship nila ni yung best BFF niya kasi si Dustin Yu. Pero may nabasa naman ako mga comment, parang wag ganoon sinasabi nila kasi parang nang pumasok si David, parang may mga pinag-usapan sila ni Dustin. Parang may mga input Lumalabas siya. nga, May mga input siya na I don't know if it's the reaction from the outside. Yes, oo. O yung mga ganon. Parang may, alam mo na hindi ko kasi napanood na buo. Nakita ko lang yung parang clip na parang medyo may tinotokis si David. Na Yeah. parang, it's about Outside world. character or yung Yung kilos niya sa loob ng yung bahay. relationship, yeah. ganon. Parang kaya sabi sa kanya ni David, ay ni David nga. Sabi sa kanya ni Dustin kay David, parang you've changed, parang ganon. Parang nasabi ni Dustin, oo. Parang may ini-input si David, which is sabi nila, parang that's so unfair, hindi tama yan. Kasi violation talaga yun sa rule. Anyway, yun. Diba? And totoo yun, nakita ko rin yung nung na yon na parang binibigyan ng info sa reaction siguro. Kaya may idea na si Dustin kung anong reaction anong reception sa kanya sa outside world. Mga sinasabi kasi binibigyan na ng hint nito ni David. Ikaw talaga, David. Ay, nako, Diyos ko, masok-pasok ka pa dyan. Anyway, mga attention na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Eto mga kamarites, pag-usapan muna natin tungkol sa katatapos sa Miss Universe PH. Mr. Pru, at muna, Atisha Manalo to compete in Miss Universe in Thailand. 7 years after Catriona Gay's victory. Ikaw muna, Mr. Pru. Yes, ito nga. Sa mga talagang nakasubaybay sa mga beauty pageant, alam naman natin na veterana na si Atisha Manalo ng Quezon Province. Kasi 2018, sumali siya sa Binibini Pilipinas International 2018, tapos naging first runner-up siya sa Miss International sa Tokyo. Correct. 2020, sasali siya dapat sa Miss Universe Philippines pero nag-back out kasi health reasons daw. 2024, sumali siya sa Miss Universe Philippines na tuloy, pero second runner-up siya. Ang nag-ugi nun ay si Chelsea Manalo. Pero na-appoint siya as Miss Cosmo
pageant representative sa Vietnam. Pumasok siya sa top 10 pero hindi siya Hanggang nagwagi. top 10. Oo. Pero na People's Choice siya tsaka Miss Cosmo Tourism Ambassador. 2025, eto na naman siya nagbalik. This time, nakuha na niya ang corona. Yan. Kasi si Atisa ay Atisa. Atisa, hindi walang H. Yeah. Ang H na after A. Atisa. Atisa. Yeah. Eh, Parang Atisa. Si Atisa, tama na siguro pronunciation natin, no? Atisa Manalo, ano siya, kabatch siya ni Catriona Gray, ang ating Miss Universe noong 2018. Tapos, kaya nung nanalo si Atisa, nag-message kagad si, or nag-comment kagad si Catriona at sinabi niyang, congratulations our bunso. So, apparently, bunso pala siya. Tapos, syempre, alam niyo naman, magaling mga netizens, kasi si Catriona, 7 years ago, sa Thailand din siya sumalang at nanalo. So ngayon, sa November, doon din magko-compete at doon din gaganapin yung Miss Universe pageant kung saan doon nga sasalang naman si Atisa. So, syempre sabi nila, baka maulit yung charm ni Catriona. So, yun lang. So, congratulations naman kay Atisa Manalo. At manalo din, back-to-back na manalo. Si Chelsea ay manalo at siya rin ay isang manalo. Isang may kulay at isang tisay. And speaking of Atisa, gimmick lang daw pagkakahulog. Yung mga netizens. Actually, napanood ko yun doon sa long gown portion. Diba nung pababa na siya, para siyang natapilok, tapos nadapa, natumba, nahulog, yung ganyan. And then bumangon. At sinasabi ng mga bashers, sabihin na lang natin mga bashers niya ngayon, na di umano yung gimmick lang kasi nga doon sa final Q&A, nagamit niya yung nangyari na yun sa kanya doon sa question and answer. Kaya daw siguro parang pa-victim ba ang dating mo? Saka syempre sinasabi nila parang nagawa na yan ni Miriam Kiambao. Pero yung kay Miriam Kiambao, alam natin hindi gimmick yun. Ba't naniniwala ka bang gimmick Hindi naman, hindi kasi may isa pang video na nadulas siya. Na parang... Pero hindi ito. Hindi ito. Meron pang isang insidente. Kaya ang tawag niya Tapilok Queen. Kasi meron isa na parang di ko alam pero ano lang siya, kuha lang one of the part ng audience na nung umikot siya, na napadulas din siyang gano'n. Pero hindi na katulad niya kasi yung pahagdan siya. Yun, hindi umikot lang siya. So parang yung iba naman sinasabi, hindi pwedeng gawing gimmick kasi madulasin talaga siya ng gabing yun. Okay. Well, wini-wish natin syempre siya ng good luck kasi talagang siguro sa pangatlong pagkakataon naman na ito'y nakadalawang international title na siya. First runner-up sa Miss International. Napasama sa Cosmopolitan Chuchu. Hopefully ito yung pinaka-bongga kasi Miss Universe. Pero nakakaloka kasi di ba sinawat na ngayon yung nagpapatakbo ng Miss Universe organization. Yung may-ari din ng franchise ng Grand International. Alam mo naman din yung simpatiya niya tsaka yung kalooban niya pagdating sa mga Filipina candidates natin. Correct. So yun, sana good luck na nga lang daw kasi medyo para sa iba malamya talaga daw yung performance. Kumpara mo doon, again with all due respect sa mga nakapanood, yung pinag-uusapang taga Siniluan Laguna, taga Sultan Kudarat, taga Cebu Province, and of course si Winwin. First runner-up. Na ang layo naman daw doon sa ni Ati. Pero kung naman feeling ko, medyo kung ginimik ni yun, delikado yun kasi pag natapilok siya, pwedeng mamagayon, hindi na siya makalakad ng maayos. So, hindi ako naniniwalang gimmick. Mukhang naman hindi naman. Mahirap tumimik ng ganyan. Lalo na kung naka-high heels ka. Siguro smart enough lang siya na nagamit niya sa Q&A yung experience niya. Ito kasi yung ang issue dyan. Nung nag-Q&A, may mga nagpo-protest. Para nagko-question na paano daw naging maganda yung sagot ni Atisha. Hindi naman daw parang hindi naman think dun sa tanong yung sagot niya. So, kung titingnan mo nga naman, tama yung sagot niya kasi ang tanong sa kanya based sa kanyang karanasan na nagbigay ng impact sa kanyang buhay. So, hindi na siya nagpakalayo-layo pa. Gumamit pa ng mga anumang quotation. Ang ginamit niya, yung mismo experience niya, which is the very recent experience na talaga namang nag-fall siya, pero bumangon siya. With a smile. Di gano'n yung si Miriam Kiambao, di ba? Sa casual interview. I see to it na I become stronger. Actually, si Miriam gano'n din ginamit niya yun Atisay ka ba yan? Ay, hindi. Ang meme ngayon na kumakalat, si Sharon. Kasi di ba, Atisa, sabi na,
Ate Sha. may nakita ko meme ngayon, Sharon Cuneta may koronang Miss Universe Philippines, tapos may sash na Ate Sha. Ako meron na yung mga hinahabol ng aso, may mga ganun na mga meme. Nakakaloka yung mga netizens. Ang bilis talaga nila Hindi naman gumawa. AI lang. Hindi, meron Yung mga yung bukanera photo talaga, na nakakaloka. kunwari hinahabol ng aso. Nakakatawa kaya. Si Atisa naging Ate Sha. Anyway, another po, mga Marites, Winnie Marquez, di na muling sasali sa beauty pageant after maligwak sa Miss Universe Philippines. Pangit naman nung maligwak. Ewan ko Sobrang kay naman yung Flo. maligwak. Hindi Why naman. sarap Ewan ko siya? kay Flo. Sabi ka lang naman, nagre-react. Sobrang naman yung maligwak. Grabe ka. Actually, bilid din ako dun Winnie Marquez ako, no? Sa bagay artista siya. So parang medyo awkward talaga nung kinokoronahan na si Atisa. Siya talaga yung nakukuha sa frame. So ang kailangan mo talagang gawin is mag-all smiles ka at pumalakpak ka ng pumalakpak. At ipakita mong ano ka rin. Oo, na proud ka. Grateful and proud. Tapos, kasi hindi ko sigurado kung in-announce ba agad yung mga... Hindi. Kasi parang... Inuna nila yung title talaga. Tapos parang Inassign. aftermath na lang. Oo. Parang may ganun si yung Miss Universe, may ganung rule sila. Ayaw nila na may i-announce na ibang mga titles. Dapat yung Miss Universe Di ba nangyari lang nga sa Miss Universe, kaya nga nagdaming question na binagyan si Manalo, si Chelsea Manalo ng Miss Universe Asia, something. At saka hindi, kahit sa MU Philippines, hindi rin pwedeng sabihin yung mga iba, yung mga hindi pwede. Anyway, inassign na lang after. Bila na lang lalabas sa social media. So anyway, tapos na-interview si Win-Win, merong doon video na she was all smile, she was talagang very siya na parang kinu-question pa nga siya, sabi, ano masasabi mo na parang may mga nagko-question kasi mother na, baka yung mga mothers hindi dapat sumasali sa Miss Universe. Ang sagot lang niya, first runner-up naman. So parang may naman na-prove siya na naging first runner-up siya kahit mother siya. At nakita mo naman ang form ni Win-Win. Kung lahat ng nanay ay ganon. Hindi lahat na Miss Universe. Diba? Sexy. Diba? Tapos, pero nung patapos na yung interview, nagpasalamat siya. Tapos bigla niya na segue na, this is my last. Yes. So which we can understand. Kaya Kasi, ako nakikita ko kay Win happy siya. Oo naman. Genuine yung happiness. tsaka kumbaga naman, okay na yon kasi Okay siya noon. ulit-ulit pa. Hindi, tsaka pinakita naman talaga niya, di ba sabi niya, husband nga niyang nag-encourage pa sa kanya dahil nakita daw niyo yung klase ng advocacy na patunayan na kahit mga mothers na, in fact, for the record, 4 silang mga may asawa at anak na nag-join dito sa katatapos ng Miss Universe Philippines na ito. Parang yun. At saka, wala na nga, first runner-up talaga yung pinaka may bibigay sa kanyang title kasi lahat ng mga binigay na Cosmopolitan, Supranational, Chuchu-Chuchu, puro mga miss naman talaga. Dapat wala naman sa ruling na kagaya ng Miss Universe na pwedeng may asawa. Tsaka kaya happy siya talaga. Naman siya, meron naman siyang title, yung Reina Hispano-Americana. Yan. The first Filipina. Yes. Na siya nga ang kumabog sa mga Latina doon. Correct. Kaya proud kami sa iyo, Win. In Maraming fairness. bongga yan. Okay, mga Marites, ang pating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yes, mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag nyo rin pong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Tapos anyway, mga Marites, ito, tuloy-tuloy tayo. Inigo Pascual, nilinaw ang statement na ayaw na palaging nakadikit ang pangalan ng ama na si Piolo Pascual, PhD. Yes. O isa rin sa si Inigo Pascual sa interview ng Star Magic. Kasi si Emilio, di ba may movie ngayon, yung Inigo. Emilio ang nasabi. Ano sabi ko? Emilio Pascual? Ano ba yan? Hindi Sa Inigo. May movie siya ngayon, Fatherland. At the same time, meron din siyang ilalabas na bagong album. Pero ayaw pa niya ito masyadong pag-usapan. Pero this time, parang gusto niyang ibalik yung dati na music kung saan, di ba, sumikat naman talaga yung kanta niya na ano nga ba yung kanta? Nasa yun ang... Ay, hindi pala. Daniel pala yun. Hindi. Sige, gusto ko yun, Naku, wait. Diba? Ako rin. Nasayaw. May mga iba ding nag-interpret. I'm sure, i-message siya sa amin. Oo nga, sige nga, tingnan mo nga. Ano ba yan? Nasa yun ang... Hindi, ano yun? Lahat na lang nakikita nila, ha? Siyempre, alam mo yung mga... Ano nga yung kanta ni Inigo Pascual? Yung Dahil sa'yo? Dahil sa'yo. Okay. Yun. Sige. Yung ganon. Ano nga yun?
Dahil sa'yo, ako'y tumama. Dahil sa'yo, ako'y... Yung ganon. Sige na. But Hindi naman anyway, ano sa atin yan. Kasi meron naging interview si Inigo na kung saan parang na-mention niya na parang as much as possible, of course he wanted to be known not rin naman talaga as Inigo, not always as the son of Piolo Pascual. Piolo, laging kadikit yung pangalan ni Piolo. But he doesn't mean any violent or any harm. Alam daw niya at given na of course andun yung pagiging proud, and alam din niya na hindi siya makakarating where he is now if it's not because of the name Piolo, of his father. yeah. And he admired his father so well. Nagkataon lang na this time, parang yung siguro, tama naman, kahit naman siguro sino, you also want na ikaw naman, yung... May sariling identity. May sarili kang identity, not always nakadikit sa pagkatao o ano man ang ginagawa ni Piolo. Yes. Yun. Pero, sabi ko naman sa kanya, pero alam mo you know what, Inigo, nakagawa ka, ang dami mo na rin nagawa na hindi natin masasabing dahil anak ka ng tatay mo. For example, yung ginawa niya sa US, yung yung mga audition niya sa Hollywood. Yung mga may naging movie din siya doon or series, di ba? Series. So, may iba yung singing niya. Hindi ka naman magugustuhan ng tao dahil anak ni Piolo, ang pagkanta mo, ang music mo, hindi mo pwedeng i-force yun sa audience, di ba? So, ibig sabihin, galing na yun sa kanya. Yun. So, si Inigo ngayon, parang more on... plano niya na mas marami pang magawa dito sa Philippines, but at the same time, nandun pa rin yung ano niya na to keep on auditioning, of course, sa US. Yeah. Then sabi ko, kumusta naman ang love life mo ngayon? How's your love life? Sabi niya, wala siyang love life ngayon, parang nasa stage siya siguro na parang nag-enjoy lang siya muna na ganito, single, at parang enjoy siya na pag may time, matulog. Ayan. Kasi siguro, alam mo, dumarating talaga yung gano'n sa tao na parang gusto mo naman ipahinga. Kung meron kang free time, parang luxury na yung... Love yourself. Makatulog ka ng ilang oras. So sabi ko tuloy... Lagi tatanungin nyo sa kanya. Correct. Ako pa tatanungin nyo. Ikaw pa, di ba? Totoo naman. Knowing you? No. Yeah. Knowing you. Nakatulog ako, di ba? Habang minimig. Sabi ko sa kanya tuloy, so Inigo, love life or girlfriend or tulog? Tulog. Natawa siya. Tulog. So, Nakatabi ang girlfriend. Oo nga naman, pwede naman yun. Dapat ganun ang sagot. Tulog na may Nakatabi katabing ang girlfriend. Pero alam mo, bilib ako dyan kay Inigo kasi isa siya sa mga nakilala nating celebrities na gustong subukan yung Hollywood na hindi nahihiya or hindi niya ikinahihiya na umaabot na ng 20 plus ang kanyang audition at isa lang na siya nakasali. Diba? Kasi maraming ang iba na alam mo, pupunta audition din ano niya. masama mag-audition? Yun na nga, di ba? Pero yung iba kasi tinatago pag nahihiya sila pag hindi sila Pag hindi nakukuha. nakuha. Yes. Pero si Inigo, proud siya. Alam mo siguro kasi laking US din. Yeah. Alam naman natin na sa Hollywood, ganyan talaga ang paraan. Patakaran, correct. Kahit naman sa Korea, di ba nag-audition din? correct. Oo. Dapat nga dito sa atin, nag-audition din, di ba? Saan? Dali naman kasi bako dito pag-audition. Oo, Paano kung type nung nagpapa-audition? Ayan lang. Nako. Lalo na kay Mr. Fu Tapusin natin yan. Ito mag-audition. na, ako tayo sa blind natin. Dahil nga, si Sharon Cuneta, grateful sa Monteverde family ng Regal Entertainment. Ayan na lang ang Yes, aangguluhan bro. ko. Ayan na lang ang aangguluhan ko. Kasi naman, di ba naging advocacy na rin ng yumaong Regal matriarch na si Mother Lily Monteverde na kapag eleksyon, may mga napipisil talaga siya o nagugustuhan siya mga lagi kandidato, local Ever man yan since, or national man yan, na gusto niyang tulungan. So, kinihaharap yan sa mga kaibigan niya sa media. And this time nga, itong si Kiko Pangilinan na asawa ni Mega, ang tinulungan niya. At si Sharon, grabe, alam mo naman si Sharon, kilala mo yan. Pag konting ganyan, emosyonal, karay-karay na yan. Karay-karay siya kanina. Ang medyo naging intriguing lang din kaso kanina kasi di ba, alam naman nating lahat na laking viva si Sharon. Di ba? So may mga nagtanong lang, bakit kailangan Regal lang gumawa, ganyan-ganyan, considering na ikaw rin ang nakilala. But syempre, si Sharon lang makakasagot noon kasi may mga nagtatanong kung ganyan-ganyan. Basta ang importante daw, sabi ni Sharon, grateful siya na may
na tinutuloy ng mag-inang Rosel at saka si Attorney Kit, itong naging advokasya ng ni Mother Lily na pag may napipisil silang gusto nilang tulungan o bigyan suporta, ginagawa nila para sa entertainment, yun lang, mga Payat friends. ni Mega kanina. Sobrang payat. Pero sabi niya, tumaba pa raw siya. Sabi niyo kung press Nung lagay release. na yung kanina. Tumaba pa nga ako. Yan. Pero nakikiusap ang mag-asawa, of course si Mega at saka si Kiko. Kiko Pangilinan na please maging papanuri tayo kasi biktima din sila ng mga fake news. Yes. So, tingnan natin, alam mo, nagkataka din naman talaga ako sa mga netizen. Hindi ba talaga natin makita mabuti kung fake news or kung paninira lang ang mga content ng mga kung sino man dyan. Yes. Diba? Maging mapanuri tayo. Lagi natin hinihingi ang pagbabago, lagi natin hinihingi na magkaroon ng, kaibahan naman ang Pilipinas, ang gobyerno. Pero lagi namin sinasabi, nasa kamay yan ng mga botante. Yeah, natin yan. Itong top 12 na lang ngayon, kayo na yung humusga. Ay! Kayo na humusga, di ba? Pwedeng uminom na lang ako. Wala na akong sabihin, kayo na lang ang humusga sa top 12. So, Sa survey. Sa survey, Yun. oo. So anyway, we only have 6 days to go. So, sana gamitin natin ng maayos ang ating karapatan na walang pwedeng umagaw Ayusin mo sa yan, atin. Lance. Ayusin mo yan, Lance, ha? Feeling ko ganyan pa rin yan. Hindi naman. Pero si Kiko Pangilinan kasi, ever since, ang advocacy niya talaga, food, yung farming, yung fishermen, yung mga ganyan. Yung sector na yon. Oo. So, ako naniniwala ako, kailangan talaga natin sa gobyerno o sa mga politiko ng marunong dito kung paano. Okay lang bang i-add ko? Personal experience, pinalaki ako ng isang magkasakang magulang. And until now, we still have that. Pero alam nyo, ang mga magkasaka ang pinakakawawa sa lahat. Ang magkasaka ang pinakagamit tuwing eleksyon. Yan. Gamit na gamit ng mga tumatakbo. Pero bakit pag naupo na ang mga magsasaka ang pinakakawawa? Nakakalimutan. Sa segue na rin ako dyan kasi kung magsasaka Yung kayo. government. My gosh! What's happening? Malami na tumba lang. Tumba lang. Ang government Sana na naman hindi ako mamatay sa show na to, di ba? tutuloy ko na. For example, ngayon, alam naman natin kung kailan ang anihan ng mga magsasaka. Pero ano ang Seasonal ginawa? yan. Instead na sila ay makabenta ng mas malaking palay, mas mahal, ang ginawa ng gobyerno ay nag-import na napakaraming bigas. So, ang ending, itong mga Filipino farmer, sila ang nagsasuffer. Yes. Sila ngayon ang binabarat at nagbebenta na napakalit. Kaya ang puhunan ay hindi halos makuha, utang Or na naman and maibalik, everything. correct. Nababaon sa utang. Yes. So, sana yun din ang hamon ko kay Kiko Pangilinan na farming ang kanyang advocacy. Sana kung talagang mahalal at makasama sa top 12 senatoriables ngayon, sana nga ay may makitang malaking pagbabago dito sa sektor na ito. Yun na, good luck. Basta okay na, nasabi naman na lahat ni PhD. Pero kanina lang talagang iniintay ko kasi naging logo nila yung pag may Kiko ka, may Sharon ka. Naghintay kami lahat na, di ba kasi yung advocacy nila na yung may pagkain. Kasi ang ibig sabihin kasi nung kampanya nila, yung slogan nilang yun is yung sigurado kung walang masa Sharon. Oo, wala kasi pag masagana ang ani, masagana ang lahat ang kwento sa agrikultura, yun ang ibig sabihin na mabilis lahat. So busog lahat ang pamilya at pag may dumayo pa, may maiti-take home pa, may maiti-take out pa. Totoo naman din ang sabi nila na pag walang pagkain, ang daming nagiging problema. Diyan nagsisimula mga krimen. At saka naapektuhan yung pag-iisip ng mga tao. Gutom ang tao. Ito lang si Din, pag gutom mo. Gutom ako, Diyos Ako ko. din, pag Magiging gutom ako. violente Ako ako. rin. Lalo na ako, pag gutom na gutom ako talaga. Diba? Bawal ako magutom, gutoming bata ako eh. So anyway, yun nga yung pong challenge. Tama naman si PhD. Yung challenge. Hindi lang kay bababalik na pagkasenador na si Kiko. Pati na rin po doon sa ibang tumatakbo. Pati na doon sa mga wala pang advocacy o plataforma. Consider nyo to kung sakaling mahalal kayo. Huwag naman na sila. Pero sana nga, nasa botante nga yan, mga kapatid. Gusto mo ba maabato ng jacket?
Uy! Susunod pa lang yung blind item. Ikaw naman. Thank you, Just Tricia. Sa'yo ba yun? And again, For your congratulations pa rin sa Riga, lalo na nga kina Rosel at sa mag-inang Rosel at Attorney Keith kasi itinutuloy ninyo mga ganitong pakikipag-bonding sa entertainment media ng mga ganitong klaseng politiko. Yon. Okay, mga matas, yan po ating isang linggong Chismis! Wala pang blind item, nag-emote ka na.